Dumating po ang ating chairman ng board. Meron po siyang kapahayagan. Kapatid na Pasita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Ako po ay nagpapasalamat sa mga tumugon kahapon sa ating paglilinis ng ating iglesia. Ito po ay ang mga masisipag na UCM. Palakpakan po natin. CWA, CYF. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat ng buong puso sa lahat po ng tumugon sa ating pagpipintura ng ating iglesia. Maraming pong salamat. At ito ay ipagpapatuloy pa na ating kisame hanggang sa maabot natin ang ating kapirahan. Maraming pong salamat kay Engineer Tadyosa doon sa mag-ama na nagbigay ho ng kanilang tulong dito sa ating pagpipintura. Marami pong salamat sa lahat. Nawa po tayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon Diyos. Salamat po. Isang mapagpalang araw po ng Panginoon ang sumaating lahat. Good morning po. Ayan. Bilang sekretaryo po ng konsilyo ay ako po ang naatasan na maghatid sa inyo ng ating mga balita sa araw na ito. Ayun, so mapagpala at mapagkaisang pagsamba sa sambahayan ng Diyos. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa pagkakataong muli niya tayong pinagsama-sama upang makapagpuri at makapagpasalamat. Gayon din po, kagaya po ng ginagawa natin linggo-linggo, ay palagian po nating isama sa ating mga panalangin ang mga kapatid po natin na may sakit at patuloy na nagpapagaling. Ngayon din po ay binabati po natin ang mga nagbe-birthday ngayon. Para po sa July 21 ay ang kapatid na Milena Grace Chipre, Archibald de Ocampo, Samuel Evangelista Jr., Sheneline Perez at Jennifer Rubio. Atin po silang awitan ng happy birthday. Happy birthday po sa inyo. Karagdagan pong balita, sa July 26 to 27, 2013, ay gaganapin po natin ang SLJ UCM General Assembly sa UCCP Lipa Evangelical Church. Gayon din po ay nakalista po dito sa ating Magil Bulletin ng mga naka-assign para sa ating prayer meeting. Ang speaker po ay ang Elder Evelyn Barameda at ang liturgist po ay ang kapatid Adoracion Del Llosa. Ganon din po ang mga schedule of activities ngayong linggong ito. Kaugnay pa rin po ng ating mga balita ay sa darating po na linggo ay gaganapin po natin, atin pong isa-celebrate ang ating 101 year na pagkakatatag ng ating iglesia na may temang ang iglesyang tinawag sa mapagpakumbabang pagsunod at paglilingkod. Ang ating pong guest preacher ay ang Bishop Arturo R. Asi at ang liturgist po ay ang kapatid Raquel Alfaro. Makikita po ninyo sa likod na bahagi ng ating bulletin ang mga flower donors, ang ushers, greeters at ang offertory ushers. Gayon din po ang mga committees na gagalaw para sa ating pag-celebrate ng ating 101th year anniversary. Ganon din po, kagaya po na ginagawa natin taon-taon, ang buong kapatiran po ng UCCP Magil ay ine-encourage na magsuot ng jade green po or kahit anong damit na may touch of green. So inuulit ko lang po, ang buong kapatiran po ng UCCP Magil ay ina-encourage na magsuot ng jade green or kahit anong damit na mayroon touch of green. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat.
Mga kapatid kay Hesus Kristo, sa sandali pong ito ay inaanyayahan ko ang bawat isa na iharap natin, idulog natin sa harapan ng Diyos ang ating mga sarili. Buksan natin ang ating puso, ang ating kaisipan sa pagdama ng presensya ng mapagpalang Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa umagang ito, dakila at mapagpalang Diyos, kinikilala ng bawat isa sa amin ang iyong banal na presensya. Salamat po sapagkat dahil sa iyong kahabagan sa aming iyong mga anak, ipinadarama mo sa kalagitnaan ng aming mga puso ang iyong banal na presensya, maging sa kalagitnaan ng kongregasyong ito, maging sa lahat ng aming mga gawain ng pagpapagal upang magpatuloy na maisulong ang iyong banal na misyon. Salamat po, o dakilang Diyos, na lumilipas ang araw at gabi ng aming buhay, maging ng kasaysayan ng aming iglesia, na ikaw ay matapat na Diyos, na laging sumusubaybay, sa lahat ng saglit ay sumasa amin, nangunguna sa lahat ng hakbangin ng aming buhay. Ito man ay buhay personal, buhay pampamilya, lalong higit ang buhay bilang kapatiran sa aming minamahal na iglesia, ang UCCP McGill Memorial Church. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat patuloy kang nagpapakahayag ng iyong mapagpala, mapangligtas na pag-ibig, na kung saan patuloy mo kaming binabalot, niyayakap ng iyong mapagpalang Espiritong Banal, upang sa ganoon kami magpapatuloy, hindi lamang ngayon, kundi sa mga dadakuhin pang panahon, na kami magkakahawak kamay, na nagdadala ng mabuting balita ng iyong banal na pag-ibig. Loobin mo, o dakilang Diyos, na ang paglapit namin sa iyong banal na luklukan sa sandaling ito, kami bilang iyong mga anak, maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang higit sa lahat ay nakababasa ng nilalaman ng aming mga puso, maging ng aming kaisipan. Ikaw ang higit sa lahat ay nakaalam ng lahat ng takbo ng aming buhay. Kung kaya nga buong kapakumbabaan na kami lumalapit sa iyo. Suriin mo, O Panginoon namin Diyos, ang bawat isa sa amin. Buong kapakumbabaang inihahandog namin sa iyong banal na harapan ang aming sarili. Ano man pong karumihan na nababasa mo sa aming puso, anumang mga negatibong damdamin na nakalaman dito, nakaimbak dito, maging sa aming kaisipan, anumang mga bagay ang naririto na hindi kaya-aya, hindi katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan, kahabagan mo kami, O dakilang Diyos, na palisin mo, sairin mo po ang lahat ng ito. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong banal na paningin, at alam namin ito ipakakaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng paglikha sa aming mga puso ng isang bagong buhay. Sapagkat sino mang nakipag-isa kay Hesus Kristo ay binibigyan mo ng bagong buhay at isa ng bagong nilalang. Salamat po sa iyong malabis na katapatan sa amin, O Diyos, na sa lahat ng saglit kami iyong sinasamahan. Ang mga kapatid namin hindi kasama sa pananambahan sa umagang ito, ikaw po ang higit sa lahat ay nakatatalos ng kanilang mga kadahilanan. Maaaring merong mga gawaing hindi may iwasan. Maaaring ito'y pagkakabuhay. Loobin mo pong pagpalain mo rin nawa sila kung paanong kaming mga naririto sa loob ng bahay-sambahan ay iyong pinagpapala. Idinadalangin po namin sila, O Diyos, na nawa po'y dumating ang sa sandali ng kanilang buhay na ikaw ang maging prioridad nila, na anumang mga nagsisilbing hadlang o sagwil
sa paglakad, pagdako sa iyong bahay-sambahan, ang lahat ng ito, O Diyos, ay iyong aalisin. At makakasama namin sila sa mga susunod pang mga araw ng pananambahan. Itinuturing namin banal ang araw na ito. At itinuturing namin banal ang lugar na ito. Kung kaya nga kaming iyong mga anak ay nagtitipon-tipon, nagsasama-sama sa lugar na ito upang handugan ka ng papuring awit, upang kami magnilay sa iyong banal na salita, upang pag-isahin namin ang aming puso para sa iyo, sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan, sa itataas ng iyong banal na pangalan, at sa ibababa ng aming mga sarili. Idinudulog din namin sa iyo, dakilang Diyos, ang nalalapit na ika-101 anibersaryo ng minamahal naming iglesia. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na hindi lamang ang masayang pagdiriwang ang aming paghahandaan, kundi higit sa lahat ay aming bigyang pansin ang aming buhay paglilingkod. Pagkatapos ng pagdiriwang ay ano ang aming gagawin? Ano ang aming kontribusyon sa iyong banal na misyon? Ano ang aming kaisipan sa mga dadakuhin pang magiging yugto ng kasaysayan ng aming iglesia? Loobin mo pong ang lahat ng ito, O Diyos. Ang lahat ng aming iniisip, mga plano, mga balak, ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Idinudulog ko rin sa iyo, O dakilang Diyos, ang pamunuan ng konsilyo, mga kaalib ng konsilyo at lahat ng lupon ng iglesyang ito, kasama ng buong kapatiran. Bigyan mo po, O Panginoon, ang bawat isa sa amin ng patuloy na maalab na pagmamalasakit sa kapakanan ng kaunlaran ng aming iglesia. Idinudulog din namin sa iyo, O Panginoon namin Diyos, maging ang mga kabataan at mga munting bata na kasama namin sa pananambahan. Loobin mo pong ang binhi ng pananampalataya na pinagsusumikapan namin maitanim sa kanilang puso at diwa, sa kanilang buhay, ay ito ay maitatanim ng malalim upang sa ganoon dadalhin nila sa kanilang pagtanda ang pananampalatayang ito at hindi nila kailanman iiwanan. Maging ang buhay namin sa labas ng iglesia, ang aming pakikipamuhay sa pamayan ng aming kinabibilangan. Tulungan mo po, Panginoon namin Diyos, ang bawat isa sa amin na makita sa aming buhay ay Ikaw, O Jesucristo. Masalamin sa amin ay isang buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano. Marinig mula sa aming mga labi ay mga salitang nakapagbibigay ng kaginhawahan, kagaanan ng kalooban, mga salitang nagpapahayag ng banal mong pag-ibig, mga salita na nagbibigay ng pagmamalasakit. Kung gayon, O Panginoon namin Diyos, kami magsisilbing daluyan ng iyong pagpapala para sa aming kapwa. Ang pananambahan namin sa umagang ito, lalong higit sa aming pakikinig sa mensahe na magmumula sa iyo, buksan mo po, O Diyos, ang aming limitadong pangunawa. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na aming balasahan ang tamis ng kahulugan ng iyong banal na salita. Alam namin nakikinig ka sa aming mga dalangin. Maging ang mga kapatid namin nasa banig ng karamdaman ay amin ding idinadalangin sa iyo, O Diyos. Sapagkat kinikilala namin ikaw, ang dakilang manggagamot, na tanging sa pamamagitan mo lamang, O Jesucristo, magkakaroon ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdaman na mayroon ang sinuman. Hindi lamang karamdaman ng lupang katawan, lalong higit ang karamdaman ng aming puso, ng aming buhay. Tanging ikaw ang makapagbibigay ng isang ganap at kagalingang may kabuuan. Tanggapin mo po, O Panginoon namin Diyos, ang aming pagbibigay
luwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan, ang aming pagpapasalamat sa iyong malabis na kabutihang loob at katapatan sa aming buhay. At ang lahat ng ito ay aming idinudulog sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang biyaya ay may papakita ng mananampalataya sa pagbibigay ng bukal sa kalooban niya. Kung hihintayin dumami ang ating kayamanan, maaaring ang pagtulong ay di masisimulan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang iyong pinagkaloob. Naway tanggapin niyo ang bahagi ng iyong pagkaloob sa amin na aming binabalik sa iyo upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong banal na kaharian sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Sa ngalan
Samantalang dinirinig natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na siyang batayan ng ating mensahe para sa umagang ito. Buksan po natin ang ating Biblia o banal na kasulatan. Marahil po'y meron sa inyong upuan at marahil ay meron din kayong dala ng personal ninyong banal na kasulatan. Matatagpuan sa Lumang Tipan sa aklat na propeta Isaías, pangkat 63, talatang 7 hanggang 9. Isaiah 63 verses 7 to 9. Ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Aking babanggitin ang pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw. At ang pagpupuri na ukol kay Yahweh ay sasariwain. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang kaloob sa atin at ang kabutihang kanyang ginawa sa bayang Israel. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang bunga ng pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang lingkod ko na aking hinirang. Kaya naman ako'y di pagtataksilan. Ang mga lingkod ko ay aking ililigtas sa kapahamakat, mga kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at pagkahabag. Sa mulat mula pa ay ipinamamalas. Ganon din po sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo, pangkat 13, talatang 51 hanggang 52. Matthew, chapter 13, verses 51 and 52. Kayamanang bago at luma. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Magsilbi nawang biyaya at kapayapaan sa inyong mga puso ang salita ng Diyos.
Maraming salamat, mga bata. Minsan pa po'y palakpakan naman natin ang ating mga munting anghel. Gayun din po ay marapat lamang nabigyan naman natin ng pagkilala at palakpak ang ating dalawang masisipag na diakonesa. Si Diakonesa Marie Pornobi at Diakonesa Liwayway Javier. Maraming pong salamat sa inyo. Ang sabi po ng awit ng mga bata, pupurihin kita, sasamba sa ngalan niya. Tama ba? So mga kapatid, tayo naman ang sumigaw ngayon. Tayo mga may gulang na. Pupurihin kita, sasamba sa ngalan niya. Okay, salamat po. Bago po tayo tumungo sa ating balita, mensahe mga kapatid, ay nais kong magdagdag ng balita na sa Huwebes, July 25, ang lahat ng opisyales ng mga distrito, particular sa atin, Quezon District. Meron po ba ditong officer ng Quezon District sa ating kaaniban sa Magil? Si Kuya Manolo, of course, siya ang secretary ng Quezon District. Kung meron pa pong iba, meron po kayong pulong sa tanggapan ng Southern Tagalog Conference alas 9 ng umaga. Pulong po iyon ng lahat ng opisyales ng distrito ng buong konferensya. Quezon District, Laguna Quezon District, and Batangas District. Although meron po tayong Bundok Peninsula District, galing na po doon nung Miyerkules hanggang Biyernes, na doon po ang inyong abanlingkod. So mga kapatid, yun po ay linggo bago dumating ang anibersaryo ng ating iglesia, hindi po ba? So, advance happy anniversary sa UCCP Magil. Malapit na mag-101, ano ho? So, sa sandaling ito, at this point in time, tayo 100 pa. Centenaryo pa. Ugod-ugod na po ba kayo? Hindi naman. Huwag tayong papayag na tayong iglesia ay habang tumatanda ay naugod. Habang tumatanda ang iglesia ay lalong lumalakas. Ano ho? So, advance happy anniversary. Mga kapatid, ano kaya po ang inyong nararamdaman na malapit na ang 101? Huh? Balita ako'y nag-general cleaning na kayo no isa pang araw. Bago na ang pintura ng ating bahay-sambahan. At kanina'y sinabi ng ating tagapangulo ng konsilyo, pipinturahan pa ito bago dumating ang linggo. Habol na habol, Ate Pasit. So, ganyan tayo habang tumatanda ay sumisigla. Tensyonado po ba kayo? Hindi po. Kami po ay masiglang-masigla, pero palagay ko'y meron tensyonado. Yung food committee. Nakapatawa yung mga food committee. Every mga special events sa mga ating simbahan, sa mga iglesia, yung food committee, siyempre naiiwan doon sa paghahanda ng pagkain, samantalang din naman sa sanktuaryo ay nagdiriwang ang lahat. Ano? So, bahagi yan ng inyong matapat na commitment ng paghandog ng buhay sa Diyos. So, ano man po ang ating damdamit kaisipan, sandaling ito tungkol sa darating na 101 anniversary, inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayong sumigaw, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay na tayo nagpapasalamat. Ang tanda na ating simbahan, pero tayo naririto, intact pa rin tayo. Maliit pa ako, nakikita ko na yung inyong silya. Nakikita ko na kayo dito. Naririto pa rin tayo. Praise God. So again, mga kapatid, thank you, Lord. Thank you, Lord. Samahan po niyo ako sa pambungad na panalangin, mga kapatid. Ang inyong pong banal na presensya sa aming pagbubulay ng iyong banal na salita ay iyon namang ipagkaloob sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging bukas ang aming puso at ito'y mag-umapaw ng iyong banal na pag-ibig.
Buksan mo rin nawa, Panginoon, ang aming kaisipan upang sa ganoon ay maunawaan namin ang kahulugan ng iyong banal na salita. Ang karunungan ay mula sa iyo, O Diyos. Hindi kami ang marunong, hindi kami ang nakatatalos ng mga bagay-bagay na nais mong ipabatid sa amin mula sa iyong banal na salita, kundi sa pamamagitan ng banal at makapangyarihang pagkilos ng iyong Espiritong Banal. Magkakaroon kami ng pag-unawa, pagtalos sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, ngayon po na isang linggo na lamang at magdiriwang tayo ng mahigit ng sentenaryong anibersaryo ng Iglesia, ay nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang puntos tungkol dito. Una, ito ay nagkakaloob sa atin ng isang oportunidad o pagkakataon upang tayo ay magpahayag ng pagkilala sa panibagong pagdating ni Kristo sa ating buhay. Panibagong pagdating ni Kristo sa ating buhay. It means meron dating pagdating ni Kristo sa ating buhay. Ang bagong buhay kay Kristo ay magsisilbing daan upang ating yakapin ang pagdiriwang ng anibersaryo sa linggo. Lakip ang pag-alaala sa lumang buhay. Kung kaya lagyan natin ng pamagat ang ating message, remembering to say thank you. Do you say thank you? Mahina, yes. Kung konti na nagsasabi ngayon ng thank you. Ano ho? Pagsakay kayo sa jeep, para bang ikaw may obligasyong iabot yung kanyang bayad doon sa driver. Pero you will never hear, thank you po. Ano ho? Subukan nyo, kayo magpa-thank you. Parang nagtataka pa yung nasa paligid mo, meron nagpapa-thank you. Hindi po ba? So mga kapatid, let us remember to say thank you. Ang ikalawa po ay, ito ay nakakaloob sa atin ng isang pagkakataon o oportunidad din upang magnilay at mag-isip-isip ng malalim-lalim kung paanong ang bagong buhay natin kay Kristo ay makatutulong upang magsilbi itong inspirasyon para sa paglalakbay pa natin sa dadakuhin pang panahon ng ating iglesia. Lakip dito, lagi pong kakalakip, ano ho? Ang pag-alaala natin sa mga nakaraan ng ating iglesia. Nasa pamamagitan ng buong kapatiran, ng pamunuan ng iglesia, sama-sama tayong mag-aalaala ng mga nakalipas at sama-sama rin naman tayong maglalakbay pa sa pupuntahan pang yugto ng kasaysayan ng ating iglesia. At ikatlo pong bagay, sa paghakbang natin bilang isang iglesia pagkatapos ng anibersaryo, hindi po natin iiwan sa isang tabi ang matitimyas, mayayamang alaala ng buhay at karanasan ng ating iglesia. Ano ho? Hindi ho maaaring iwanan sa isang tabi ang mayayamang kasaysayan ng ating iglesia. Ang buhay, panahon, at maging ang kayamanang material tulad nito na inihandog ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, mga kapatid, ay magsisilbing tulay na ating tatawiran patungo pa sa dako roon. Si Mateo po sa kanyang sinulat sa Ebanghelyong binasa ko kanina, ay binigyang pansin niya ang Panginoong Hesus. Ang katapatan ng Panginoong Hesus, siya mismo, very loyal and faithful ang ating Panginoong Hesus sa mga old traditions. Nandoon ang katapatan sa mga lumang tradisyon ng kanyang angkan. At tinitiyak ko, ang ating iglesia, kayo, ay meron tayo mga old traditions ng ating angkan, ng ating mga ninuno, na ating inaalaala tuwing anibersaryo. Unfortunately, naalaala nga lamang tuwing anibersaryo. Ano ho? Na ang lahat ng ito'y pinagyaman at ipinagpapatuloy kasama ng bagong tradisyon. Ayon kay Mateo, the old and new traditions ay pinagsasama upang tayo magpatuloy ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Hindi pwedeng yung sinauna lang. Ngayon ho ay may cellphone na.
munting bata ay may tablet. Noong unang panahon, wala noon. At ang mga bagong iyan ay ginagamit din natin sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Hindi po sa hindi magandang
iglesia, pilit kayo'y mapapangiti. At sasabihin natin, thank you, Lord. Tuwing mapapasaisip natin kung paanong pagpalain, gabayan ng Diyos, masasabi natin, salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga nariritong lalaki at babae, sa mga kabataan, sa mga munting bata, sa mga nagtsatsagang makinig sa mahabang sermon ng pastor. Ano ho? Lahat iya'y pinasasalamatan natin sa Diyos. Sa ganitong paraan, mararanasan natin ang hamong sinabi ni Propeta Isaías. Ang sabi niya, huwag kayong manlupaypay, tiyak mayroong pag-asa. Sa pag-alaala na nakaraan, nagbibigay ito sa atin ng ligaya, ng ganap na kasiyahan. And after remembering the past, let us intertwine it with something strikingly new. And I hope every one of you sa ating iglesia would be able to contribute anything strikingly new sa ating iglesia ngayong na sa ika-100 taon. Mabilis po ang takbo ng panahon. Maging bukas nawa ang ating puso at kaisipan. Napahalagahan natin ang lumang kasaysayan, kalakip na mga bagong kaganapan sa ating iglesia, sa ating tahanan at maging sa lipunan. Mga kapatid, ang pananampalatayang ating pinagsasaluhan ay nag-ugat pa sa ating mga ninuno. At bilang mga tagasunod ni Kristo ay buong tatag, buong tapang na nagpapatuloy ito. Patuloy po nating itanim sa ating buhay, maging ang mga misyonero na nagpakahirap pumarito sa atin sa Lucena. Kaya nga ang pangalan natin Magil Memorial Church, mula sa pangalan ni Reverend Dr. Charles Magil at ng kanyang kabiyak, si Mrs. Magil. At ayon sa kasaysayan, Mrs. Magil ang nagsimula ng kindergarten, hindi lamang sa Magil Memorial School, kundi sa buong Lucena. Na ayon sa kasaysayan noon na inayos namin sa UCCP Lukban, ang mga unang pag-aaral na isinagawa, pagtuturo ni Mrs. Magil ay sa Lukban ginawa. Kasama ang mga madre ng Sacred Heart. Doon sila nagsimula. Nakalagay po ba yun sa ating kasaysayan? Nasa kasaysayan po yun ng UCCP Lukban. Sininop namin ang pagsusulat ng kasaysayan doon, ako'y destino doon. So, ano ngayon ang katayuan natin at ng mga kindergarten school ng mga kapatid natin, mga madre? Sila magkakasama at ang mga diakonesa natin, maging si Miss Pampila Babista Hadens, ay kaya siya ay through Mrs. Magil, pinadala siya sa Amerika upang mag-aral. Ito po ay mga bahagi ng ating kasaysayan, ng ating minamahal at pinaglilingkurang Hesukristo ay nagbigay sa atin ng mayayamang karanasan tulad nito. Si Hesukristo na sinasamba natin ngayon, bukas at magpakailanman ay patuloy na nagbibigay sa ating buhay, sa ating iglesia ng mayamang kasaysayan. Kung kaya nga mga kapatid, once more, inaanyayahan ko po kayong sabihin nating, thank you, Lord. Isigaw po natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming iglesia ay sentenaryo na at kami higit pa sa sentenaryo. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagsama mo sa amin dito sa sanlibutan, na ito ay nagbigay sa amin ng isang bagong buhay. Patuloy mo nawa kaming bigyan ng pananampalataya at pagtitiwala upang makayanan namin tumingin sa hinaharap na buhay ng aming minamahal na iglesia. Dala ang pag-asa, lakip ang pagpapasalamat sa mga bagay na aming pang haharapin kasama ka. Kay Jesucristo ngalan. Amen.
Tayo po ay lumapit sa Diyos. O mapagpala, makapangyarihan, labis ang katapatang Diyos. Sa sandaling ito'y nasa bahagi kami ng pagtatapos ng isang sama-samang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Nandun po ang aming pag-asa na ang aming isinagawang sama-samang pagpapahayag ng aming awit ng papuri, awit ng pagtatalaga, ang aming isinagawang sama-samang pagbubukas ng aming buhay para sa iyo. Ito po, O Diyos, ay katanggap-tanggap sa iyong kabanal-banalang harapan. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa sandaling ito'y ipinadarama mo sa amin ang iyong kagalakan na tinatanggap mo ang aming isinasagawang pagsamba. Salamat po, O dakilang Diyos, sapagkat ito'y naging kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Niloob mo ang puso ng bawat isa sa amin ay naging kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Kung kaya, ang panibagong kasiglahan, ang panibagong sigasig at alab ng pagsasabuhay ng aming pananampalataya ay amin pong dadalhin sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito. Sapagkat kami naniniwala na pagkatapos ng pagsamba ay nagsisimula ang paglilingkod. Sa kadahilanan na ang paglilingkod sa iyo, O Diyos, ay hindi lamang sa 4 na sulok at sa loob ng bahay-sambahang ito, kundi naroon ang pangangailangan sa bawat isa sa amin ng aming kapwa. Pangangailangan na madama ang mainit na dampi ng aming mga palad. Madama nila ang aming pag-ibig. Sa iba't ibang kaparaanan kami gagamitin mong daluyan ng iyong pagpapala para sa aming kapwa. Salamat po, O Diyos, na minsan pa ipinaalaala mo sa bawat isa sa amin na ang iglesia ay pinagkalooban mo, biniyayaan mo ng nakayamang mga karanasan ng paglilingkod ng aming mga magulang, ng mga ninuno namin sa pananampalataya, ng mga misyonerong naghandog ng kanilang buhay, ng kanilang at maging ng kanilang tinatangkilik. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang UCCP McGill Memorial Church, binigyan mo ng mga manggagawang pastor, mga manggagawang diakon, ng mga laiko ng iglesia, na sila ay nagsipagpagal, nagsipaghandog ng kanilang buhay, ng kanilang panahon, kanilang pagtatalaga ng buhay sa ikakasusulong ng iyong banal na ministeryo sa pamamagitan ng iglesyang ito. Salamat po, O Diyos, sa mga anak mo na nagpapatuloy ng mga tradisyon at kayamanang karanasan ng aming iglesia. Idinudulog ko po sa iyo sa sandaling ito, loobin mo po, O Diyos, na magpatuloy din kaming makakahawa kamay na nagsusulong ng iyong banal na ministeryo. Loob rin, O dakilang Diyos, na maging patuloy na bukas ang aming puso, ang aming kaisipan, palawak, O Diyos, ang aming pangunawa, na lubos naming iba't ibang kaganapan sa aming iglesia, na ang titingnan namin ay ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ng iglesia. Ang lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng iyong banal na pangalan, hindi ng aming sarili. Narito rin ang iba mong mga anak, O Diyos, na sila'y nakaluhod sa iyong banal na sanktuaryo. Ikaw ang nakaririnig ng tibukay ng puso ng bawat isa. Kung sila man, O Panginoon, ay may mga tanging pasasalamat, dinggin mo po, O Diyos, ang lahat ng ito. Nawa po'y patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang mga naisin nila sa kanilang buhay, sapagkat ikaw ay matapat na Diyos
ang lahat ng aming idinudulog sa iyo, ang aming mga naisin, ito'y buong kagalakan na iyong ipinakakaloob sa amin. Maaaring ang iba, O Diyos, ay may mga dalahin o pasanin sa kanilang buhay. Bigyan mo nawa sila ng katiyakan na ang pasaning ito'y makakaroon ng kagaanan sa pamamagitan ng iyong banal na pagkilos sa kanilang buhay. At kami namang mga nariritong buong kapatiran ay maging tuwang nawa ng mga kapatid naming ito sa pagdadala ng kanilang mga pasanin sa buhay. Narito kami, O Diyos, itinatalaga po namin ang aming mga sarili sa iyong banal harapan. Ibinubukas namin ang aming mga palad upang tanggapin namin ang iyong banal na pagpapala, upang ang aming mga palad ay maging daluyan na mainit na pagkilos at daloy ng kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal. Upang sa ganoon, kami na may maging daluyan ng iyong kabanal at biyaya sa sino man. Lalong higit sa kapatiran namin, sa loob mismo ng iglesyang ito. Idinudulog ko po sa iyo, O dakilang Diyos, patuloy mong pagpalain ang aming minamahal na iglesia. Patuloy mo po kaming bigyan ng at dagdagan namin ng pagmamahal sa aming iglesia, na ito'y kapahayagan ng aming pagmamahal sa iyo, O Jesucristo. Sa pagtatapos ng aming pagsambang ito, loobin mo pong kaming iyong mga anak ay tanggapin ng bawat isa ang iyong banal na bendisyon. At maging karapat dapat nawa akong iyong abang lingkod sa iyong banal na harapan, na loobin mo maging daluyan ng iyong bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig, hindi kayang sukatin pag-ibig na maibiging Diyos ang tanggapin ng bawat isa, ang tamasahin ng bawat isa, ang katiyakan ng bagong buhay sa pamamagitan ng kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo, na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikadadalisay ng ating buhay. Tanggapin din ng bawat isa ang pangunguna, pakikipisan, pananahanan sa puso, at maging pagtutuwid sa ating buhay sa pamamagitan ng kamangha-mangha, makapangyarihang pagkilos ng Espiritong Banal, ng banal na Diyos, ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Minsan pa po'y papurihan natin ang Diyos sa pagbibigay sa Kanya ng mataas na palakpak. Salamat po.